Lord Jesus, thank you for forgiving all my sin. Thank you, Lord Jesus, for your love, dying on the cross. Lord Jesus, be my Lord, be my Savior, and be my Master. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, thank you for your fellowship right now. Because you are the God who create light and bring peace. You are the God who established everything, Lord God. Protect every one of us. Make your face smile upon every one of us. Bless every one of us and keep us. May you lift up your countenance and give everyone your shalom. Please seal our prayer. The glory, honor, praises, power belongs to you before all time, now and forever. In Jesus' wonderful name, amen and amen. Praise the Lord. Tayo'y makinig sa drama ni Jimbo at Sheena. Pag-usapan ang problema ng pamilya. Pwedeng magjowa, pwedeng mag-asawa. Malungkot, masaya, halika dito ka. Dadamayan ka namin, sabihin mo sa'min. Kami na ang bahala, pag-usapan yan natin. Masusolusyonan natin problema mo. Kaya sabihin mo sa amin ang lahat, ano ang dapat mo. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM Pangga. Bago sabing radyo, sabihin mo! Energy! Oras natin 4:27. Oy mga Pangga, kamusta pala? Ano bang plano nyo this coming weekend, no? Sa mga Pangga po natin na walang lakad bubukas, di ba? Sabado, pwedeng pumunta sa ating baranggayan sa Barangay Ususan, Taguig City. Mga Pangga, magkita-kits tayo. Andun po kami. Oo, nandun po kami lahat. Kaya mga Pangga, alam mo na ha. Magkita-kits po tayo dyan. At sabihin natin yung lugar mismo. Sa may pamayan ng Diego Silang. BCDA Multipurpose po. Covered Court. Dyan sa Ususan, Taguig City. Ayun, okay? Ayun, doon tayo magkita-kita para sa ating papiesta ni Pangga! Ay, alas 12, nandun na kami. Oo, ha? Sige. Marami tayong palaro dyan. At syempre, mamimigay rin tayo ng mga limited stickers. Wow, limited yun! Dahil kami lang talaga. Alam mo, bago yung frequency nun. At syempre, dito kasama pala natin si Kuya Ferson. Hi, Kuya Ferson! Kuya Fer, kamusta ka ngayon? Hi mga Pangga! Hello. Magandang hapon sa inyo at happy Friday! Oo, Friday Ayan, na naman. Oo, 4:28 na ng hapon, so I'm sure may mga pauwi na dyan at nakapila na. Tsaka marami na namang ganap, no? Kapag Friday, dahil yung mga sumasahod ng Agis, eto na naman. Ay, oo nga! Diba? So, alam mo na. Ingat po yung mga payday today. Alam mo na, Diyos ko. Friday na naman, walwalan. Pero syempre, magtira tayo ng konti sa ating dahil may bayarin pa, no? May bayarin. Oo. Hindi, naman, matic naman na yan eh. At saka uso na ngayon yung mga naka-auto debit na, 'di ba? Lalo na yung mga bill. Tapos tatakbuhan, no? Oo, 'di ba? Tapos may kilala akong ganun eh. Ako may kilala ko na na inuunahan yung due date. Ay, talaga? Oo, inuunahan yung due date. Tapos papa-stop debit. Alam mo yun? Oo, style ko yun eh. Oo, kaya
uubusin yung laman nung ATM. Ako, wag natin sabihin, Hey, kasi baka magaya tayo. Malalaman nila yung style natin. Wag natin ugaliin yun, guys. Siyempre, responsibility natin yung mga monthly recurring charges natin. So, bayaran natin yan. At bago lahat pala, nice ko lang palang batiin ng happy birthday pala si Mami Femi Kanaway. Happy birthday po. Happy birthday! Ang nanay ng aking kaibigan dyan sa Green Heights Subdivision, Marikina. Maraming salamat. At happy birthday rin kay Mary Ann Rodriguez. Ang dami nagpa-birthday, pati yung tropa ko. So mamaya, magkita-kits tayo kay paring RC Bendicio. Happy birthday. Happy birthday! Nandyan ako sa... Mapapalaban ka mamaya. Ang dami may birthday, Pero hindi ako mapapalaban ng matagal kasi nga may barangay bukas, may fiesta. So, lang, sakto lang. Sa ano to, magkita-kits tayo dyan sa San Mateo, ha? Okay na. Abang mga taga San Mateo dyan kay Jim. Ayan. Mamimigay ako ng ng saya. Pero, syempre, ito na muna dahil nga Friday, hindi matatapos itong weekend, dapat merong bibida ngayong araw ng Friday sa atin dahil sa programang Believable Stories. Believable. Yep. So, pwede kayong tumawag sa ating hotline number sa ating PLDT 8721-2429 at sa Globe number naman 70017949. Alright. Ayan, excited na ako marinig yung storya ng Oo, sino kaya ng mga caller. bibida? Kahapon kasi, isang single mom, yung na-interview namin ni Gandang Kara. So ngayon kaya sino naman kaya, anong storya naman na talagang inspirasyon sa lahat, no? Pag napakinggan yan. Tawag kayo sa Facebook page po ng Energy FM 106.7. Pwede nyo po kaming i-message yan at kayo po yung aming tatawagan kung wala kayong load. Mayaman tayo eh. Oo. Anyways, signalan lang tayo ni Good News Girl, ha? Kung meron ba tayo. Meron na kagad. Meron na. Grabe naman. Kanina pa yan. Natanong kanina ko na ba siya. Meron na. Sige. Hello po. Hello po, good afternoon. Ay, magandang hapon. Ano pong pangalan nila at taga saan po kayo? Noriel po from Masbate, pero nandito po ako ngayon sa Paranaque. Si Noriel. Wow. Oy, Noriel, magandang hapon. Hi, Noriel. Magandang hapon. Kamusta ka, Noriel? Kamusta, Noriel? Kamusta ka? Okay naman po. Handa ka na ba na magkwento sa amin na yung believable story? Ayan, handa na po at sana ay ma-inspire po yung mga listeners natin. Oo, most especially marami yan. talagang mga nanonood, nakikinig sa atin. Sige, simulan mo na. Go! Ayan, so maaaring at simple lang itong kwento ng aking buhay, pero para sa akin, isa itong believable story. So, I came from a family na sarado ang isipan pagdating sa third sex or LGBTQIA+. In short, hindi nila ako tanggap as a gay. Kahit anong pagpupursige ang gawin ko, walang kwenta lahat dahil hindi nila na-appreciate ang efforts ko. Pinakamasakit tanggapin na sariling pamilya ko ay walang bilib sa kakayahan ko, di ba? That's why nakipagsapalaran ako dito sa Metro Manila. Exactly 10 years living independent. Ilang taong ka na nung lumabas ka ng Manila? Kakagraduate ko lang po noong 19 years old. Okay, bata pa yan. Lakas ng loob. Sige, go. Baby pa. So, nagtrabaho po ako kung saan-saan. Iba't ibang racket ang aking pinasok. Naging service crew, hairstylist, factory worker, warehouse staff, online seller, housekeeping, pinasok ko rin po, casino attendant, museum tour guide. Lahat na yata, DJ, ng mabibigat na pagsubok, pinagdaanan ko na. Pero kinaya ko yun mag-isa. Lumuwas ka ng Maynila. Meron kayong kamag-anak ba? O talagang nag-apartment o nangupahan? Wala po akong kakilala. Wala ako kahit isang kamag-anak po dito. So, nag-apartment po ako. Okay. Yes po. Okay, go ahead. Sorry. Si DJ, sa isipan ko yung mga katagan lang, wala akong mararating sa buhay. Hanggang sa dumating yung isang pangyayari na magbubukas sa akin ng maraming opportunities. I joined a gay pageant sa isang national TV for the first time and I won. Doon nagsimulang pumasok ang iba't ibang racket ko like extra sa mga teleserye at pelikula, mga game shows, radio guesting, hanggang sa pinasok ko na rin ang social media. Sa ngayon, isa akong live streamer and content creator doing mukbang videos. Through this platform, mas nagagawa ko na yung mga gusto ko kahit papano. Pero hindi lang sa pang-sarili kong interest, DJ. Dahil mas ginamit ko ang aking mga social media platforms para makapag-share ng konting blessings sa iba. Ilang beses na rin po tayo nakapag-charity event, like feeding program, relief goods operation, lalo na during pandemic.
Masasabi kong malayo ng aking nilakbay, DJ, pero alam kong malayo pa ako sa exciting part. Hindi ko po ito sinasabi para ipagyabang sa inyo. Gusto ko lang pong iparealize sa lahat ng ating listeners and viewers, lalo na sa mga independent dyan, na kapag feeling mo walang naniniwala sa kakayahan mo, magpatuloy ka lang at mas galingan mo pa sa buhay. Yun po ang aking believable story, DJ. Nakakaano, no? Well, matanong ko lang, no? Nung sa father mo, ano ba to? Hindi talaga natanggap, ganon? Oo, kasi syempre DJ sa probinsya, di ba, lalo na mga kapanahonan natin, like 90s, early 20s. Kasi namin may edad ko medyo doon. parang ng ating family when it comes sa LGBTQIA plus members, di ba? Oo. So, ang hirap ipaglaban, di ba? So, ang ginawa ko is, pinatunayan ko na lang na hindi porket bakla ako is wala akong mararating sa buhay at wala akong natutunguhan. So, that's why I am here. So, kamusta ka naman ngayon? So far, okay naman ako ngayon, DJ. Masasabi kong malayo na kung saan ako dati. Pero alam ko na hindi pa dito nagtatapos to. Marami pa tayo at mahaba pang lalakbayin natin, DJ. Yes. Oh, I agree. Sa istorya ng ikinuwento mo sa amin na nangyari sa'yo, no? Ano yung lesson doon natutunan mo? Ayan, isa sa pinaka natutunan kong lesson doon na kapag may pangarap ka at gusto mo itong makamit, gawan mo ng paraan. Kumilos ka at pagsikapan mo sapagkat wala nang masasarap pa sa pakiramdam kapag abot kamay mo na ito. Yun po, DJ. Very well said. Yes. Oo. Kuya Fer, baka may ano ka sa kanya. At may kasama ka dito si Kuya Fer, ha? Sige, go. Miss Noriel, akong question ko lang sa'yo. Siyempre, hindi naman lagi na na motivated tayo doon sa mga ginagawa natin, especially kapag extra challenge, yun nga, being part of the third sex, as you've mentioned. Ayun. Paano mo na ipapanatili yung focus mo doon sa and to stay true doon sa mga ginagawa mo? So, kagaya na nasabi ko kanina, DJ, na may gusto akong patunayan sa family ko. Gusto kong ipakita sa kanila na hindi ako nagtatapos doon sa kung ano ako dati. Mm-hmm. Doon sa sinasabi nila na wala akong mararating dahil nga isa akong bakla. So, that's why I'm stayed focused. Dumarating naman ako sa part na feeling ko down na down ako, nawawalan na ako ng tiwala sa sarili ko. Pero nga, di ba, kapag meron kang paniniwala sa taas, walang imposible. Talagang gagawin at gagawin. At saka wala kasi akong inaasahang iba na gagabay sa akin dito sa Metro Manila. So, kailangan ko talaga magporsige, DJ. Yes. So, kamusta naman ang relasyon ninyo ng parents mo? Ikaw ba ay galit pa rin ba until now o okay na kayo? Wala akong galit sa kanila, DJ. Hindi ako nagtatanim ng galit sa kanila. Nandito ako at ginagawa ko tong part ko kasi gusto ko lang mapatunayan sa kanila na hindi porket bakla ako ay yun na yung iisipin nila. Actually, uuwi ako ng province namin this coming December. Nice. Para mag-reunite po kami with my family. Gano'n ka, ilan taon ka na hindi nakauwi sa inyo, sa probinsya? Sa 10 years ko po dito sa Metro Manila. 10 years, yes. Dalawang beses ako nakauwi sa amin. At last uwi ko po, 2017, nung after ko po manalo sa isang national TV competition po. Wow, congratulations. Noriel, may tanong ako. Bilang independent, no? Ito para sa lahat din ng mga panggana nanonood, nakikinig sa radyo, no? Ano yung pinakamatinding struggle na experience mo? Ayan. Pagpunta mo dito sa Manila. Tanungan yan, DJ. Ayan, for sure naman na makaka-relate lahat ng mga independent na nakikinig at nanonood sa atin ngayon na sobrang hirap maging isang independent, lalo na kapag ikay nagkakasakit, wala kang malalapitan. At lalo na kapag ikay nagigipit, wala kang malalapitan. Ako, amidado ako, DJ, lahat ng racket ay ginawa ko na. Kinakapos ako sa pera at hindi ko ikinakaila na there are times nakakapangutang pa ako. Pero lagi natin sa tandaan, DJ, sa pagdating sa pangungutang, kailangan marunong po tayong magbayad. Tama. Dumating pa sa point na Noriel, na gusto mo na sumuko? Yes, dumating na ako sa part na sukong-suko na ako. So, ang ginagawa ko lagi, DJ, lagi akong lumalapit sa paborito kong simbahan since malapit pa ako sa Baclaran Church. Yun po ang naging tambayan ko. Kumbaga, doon ako humihingi ng lakas, ng kaliwanagan ng isipan para magpatuloy sa buhay. And after that, bangon ulit and laban ulit. Ganun lang po yung ginagawa ko.
ilang beses din po akong nalugmok, nawala ng pag-asa dito sa loob ng 10 taon. Pero sa awa ng Diyos, nandito po tayo ngayon at kinakaya po at kinaya po natin. Wala ka bang special someone na, na may katuwang? Sa loob ng 10 years ko dito, nagkaroon naman tayo ng mga relationship. Pero syempre nga, di ba, kapag hindi para sa atin, time will come is mawawala din. Kasi, di ba, people come and go. Yes. Yes, so tama naman yun. Miss Noriel, ako question ko lang, syempre you've accomplished so much within that 10 years and ngayon nga, uwi ka na diba sa inyo para makita naman ang family mo. So, ano pa yung mga dreams at goals ni Noriel sa mga susunod na panahon? Ayan, I have a lot of dreams. Pero hindi na ito para sa pansarili ko lamang, kundi para kasama na rin yung pamilya ko. So, pangarap ko na mapagawan sila ng magandang bahay, pangarap ko din na bigyan sila ng negosyo. That's why uuwi po tayo this coming December para pagplanuhan po yung mga yan. Wow. So, nice, that would be exciting. Excited na rin itong makita yung mga kamag-anak at pamilya niya, syempre. Yes. No? Yes. So, mensahe mo naman sa parents mo na ngayon, napatunayan mo for almost ilang years ka nandito sa Manila? Almost 10 years ba? Pagdating mo doon, anong sasabihin mo sa kanila? Ayan. Ano bang sasabihin mo sa kanila? Actually, nakakahiyaman kasi hindi ko alam kung nakikinig ba sila ngayon or nanonood ba sila. Kunyari, nakikinig sila. Ayan. Po sila ngayon. So, kung nanonood or nakikinig bang po kayo, so maraming salamat sa lahat ng mga words na sinabi niyo sa akin before kasi ginamit ko yon as my strength and motivation para mas patunayan ko sa sarili ko na hindi ako basta nandoon lang sa part kung saan ako noon. So, nagawa ko tong mga bagay na ito dahil din sa inyo at pinagpapasalamat ko yon. There are, may part sa puso ko na medyo may kirot kasi nga dahil syempre pamilya ko sila, dapat silang unang-unang maniniwala sa kakayahan ko. Pero hindi ko yon tinitingnan as negative side, DJ, kasi ginawa ko nga siyang motivation para mas patunayan para mas galingan sa buhay. Tama. Nice. Kasi lalo na ngayon kasi 'di ba, wala na, hindi na nakikita kung anong gender ka eh. Basta importante mapatunayan mo na mayroon kang pangarap sa buhay at lalo sa pamilya. Tama. Totoo po yan. Ang galing. So, eto nakakabilib naman talaga. Believable. May Yes. may tanong ka pa kay last? Ako wala na. Gusto ko lang sabihin sa iyo, Noriel, keep it up. As in, Yes. napakabuti ng ng mga intentions mo. Regardless kung ano pa yung yung identity natin, I think yung nga tama sabi mo, Jim, na we should start looking beyond the identity but more on the intention. Ano bang lapag mo sa earth, diba? Tama. Yun. So, ipagpatuloy mo lang yan at lalo na medyo gumaganda ng buhay mo ngayon, nakikilala ka na. Yes. Sabi mo, isa ka na ring content creator, di ba? Oo, title holder, content creator. Halos lahat na, tapos sumasali pa sa mga pageant, no? Ayan, oo. So, ilang naman maraming ano bang iiwanan mong kasabihan na lang, no? Bago natin tapusin to, Noriel. Sa mga pangga na nakikinig. And most especially sa mga independent, no? Natin na talagang mga Gen Z, meron ganito nakikita na eh. Mga tulad na to, sila Mako. Yes, diba? yes, oo. Mga kaibigan natin, ano bang may bibigyan mong kasabihan sa kanila? Kasabihan, no? Actually, nasabi ko naman na DJ kanina na, di ba, sabi ko nga, sinasabi ko to kahit saan man ako mapunta, mapa TV shows, radio guesting, or kahit sa mga vlogs ko, sa live stream ko. Lagi kong sinasabi sa kanila na kapag ikay may pangarap at gusto mo itong makamit, gawan mo ng paraan. Kumilos ka at pagsikapan mo. Dahil wala nang masasarap pa sa pakiramdam kapag abot kamay mo na ito. And I thank you. Wow naman, grabe! Maraming salamat, Noriel, ha? At thank you so much po. God bless at ingat. God bless. God bless at ingat sa pag-uwi, ha? Sa iyong probinsya. Regards sa family mo. Thank you. God bless, God bless. Grabe yun, no? As in. Ano masasabi bilang kaano niya? Pinsan. Diba? Kasi diba, hindi, alam mo na naka-relate ako sa kanya, no? Although hindi naman ako naka-experience ng ganong level of discrimination from my family kasi ikaw tanggap ka yung family ko talagang super supportive sila eh. Actually, yung mga ka-FB friends pa nga na yung exes. Wow. Akong tsabo mo pala. Kausap pa nila. Pero yun na nga, para dun sa mga naka-experience na nasa mismong family mo. Ayan, doon ka nagkaroon ng ng experience ng
discrimination o hindi pagkakaunawaan, that's heartbreaking. Yes. Oo, pero tama yung naging desisyon ni Noriel na just to do good. And then later on para mapakita niya rin sa family niya na he's worthy. Nakaya niya. Kumbaga parang wala sa gender, di ba? Pinaramdam. Pero 19 years old, naging independent, lumusong Maynila. Ang hirap na. Kasi nung 19 years old ako, andun lang ako sa mga tropa ko. Humingi pa ako ng baon sa nanay ko noon. Meron pang mga, kumbaga budget ko. Sa kanya, iba eh. So sana tularan to ng mga gantong mga kasamahan ninyo, no? As LGBT, no? Yun? Marami na eh. Ang dami. Basta yun. Basta may, QXYZ. Plus, negative. So, lahat. Pero ayun na nga, sana dumating yung time na na hindi automatic na reaction ng mga tao na i-judge ka based on your identity. Yes. Hindi ganun. As in, maraming tao na gustong gumawa ng tama, ng maayos, ng para sa bayan, ng para sa ibang tao. Pero, alam mo yon, napipigilan sila dahil kasi nga, ang pagtingin sa kanila ng mga tao, ginajudge talaga sila. Correct. At saka takot silang ilabas yung kung ano yung nila, Yes. yung nararamdaman nila. Kasi nga, marami mga, lalo nga, parents natin, takot dahil nga, gusto niya, ganito ka talaga dapat, lalaki ka dapat. Yes, oo. So, well, for sure naman, may mga parents naman na ngayon na tanggap at talaga namang mahal nilang anak nila kung ano man. I think the goal now is paramihin natin yung mga safe spaces. Yes. Ayan, safe spaces for everybody regardless of gender, identity, lahat. Kailangan mas maraming safe spaces. Ayun, na hindi binabaha. Tsaka dapat din natin ginadjudge yung mga kung anong wala nang ganoon. Ano ba? Sila yung mga yung anong ganito 2025 na Yung mga ganitong tao kumbaga nagbabayad ng buwis eh. Yung iba tama mga yung gender pero corrupt naman. Nagko-comply naman din sa mga requirements ng lipunan. At nakakatulong sa gobyerno. Yan, At may nakakatulong, hindi nakakasira. Grabe. Ayan, kaya kay Noriel, maraming salamat for sharing your story. Ayan, excited ako sa pag-uwi mo. Kung pwede nga lang, parang ang saya siguro makita yung magiging reception and expression ng mga ng family niya pag-uwi niya. Bili mo naman for almost 10 years na hindi 10 years, sila nagkita. Nakaka rin. Kumbaga iba yung pakiramdam. Tingin ko siguro abutin na yun next year bago bumalik dito. Kasi alam ka lang pumunta na siya 1 week lang siya. Correct. Anyways, mga pangga, ang bumita sa atin ngayon ay isang LGBTQ. Member ng LGBTQ. Yes. IA+. At talaga namang independent at kumbaga pinatunayan niya na kaya niya naman. Yes. At may pangarap din sa buhay. Regardless, kaya mo yan. Yung mga pangga natin nakikinig ngayon, nakaupo ngayon dyan, naipit sa traffic, naulan na, nakapila. Yes. Kaya natin yan, guys. Palapakan natin, ha? Congrats kay Noriel. So, sa mga pangga po natin, na meron pang ibang kwento na inspirasyon, pwede nyo akong i-message sa ating Facebook page sa Energy FM 106.7, ha? Alright. So, magbabalik pa tayo mamaya tayo magbabatihan. Kuya Per, meron pa tayong batian later. Yung mga may pabati, pa-shoutout dyan. Yung mga send birthday. nyo na, message nyo na. Sige. So, syempre, ito po ang ating programang Believable Stories. Believable. Dito lang yan sa same, pero iba! Ayun mga pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag sabihing radyo, sabihin mo. Energy! Jimshi, Jimbo at Sheena. Good afternoon, Panga! Good afternoon.